ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak. So, ang pinapahiwatig po ng Panginoon dito na kung yung ating mga earthly parents nga po or earthly father natin ay dinidisiplina po tayo base lamang doon sa pagtatama na alam po nila. Ngunit what more pa ang ating Ama na nasa langit na talagang nagdidisiplina po sa atin, nagtatama, nagbibigay ng direksyon, ng instruction sa atin, sa ating mga maling ginagawa na dapat ito ay ating iwasan or tanggihan na. Huwag na pong gawin. Dinidisiplina po tayo sa ating mga pagkakamali. Yan po, 'di ba, ang isang magulang. Sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Diba? Ganyan po yun eh. Sa ating mga earthly parents, mga kapatid na gumagabay po sa atin, 'di ba? Sa pang-araw-araw ng ating buhay, sila po ay kung 'di ba, kapag kunwari about sa tawag dito, pag may nagawang mali or nasabing mali, itatama ka ng magulang mo. Mali yun yung sinabi mo, ganto ganyan, 'di ba? So, what more pa po sa ating Panginoong Diyos na tayo ay dinidisiplina. Kasi sabi nga niya, for those who I love, I reprove and discipline. So, sabi doon, kung hindi ka talaga na disiplina, 'di ba? I-assess mo eh. Kung hindi ka na disiplina ng Diyos, kung tunay ka ba talagang anak ng Diyos, kung ikay ba talaga'y lumalakad sa righteousness ng Diyos. Kasi ang tunay niyang anak dinidisiplina niya. By pain and suffering po talaga ito. By rebuking. Tumatanggap ka dapat ng pagre-rebuke. Tumatanggap ka dapat ng pagtatama. Tumatanggap ka dapat ng disiplina para ikay matama. Kasi po, kapag hindi ka na tumatanggap ng pagtatama, 'di ba? Hindi ka tunay ng anak ng Diyos pag di ka tumatawag at ikaw ay napapahamak. 'Di ba? Ikaw ay napapahamak sa huli. Yan po yun kasi pag pride ang pinairal mo dahil ayaw mo magpadisiplina, ayaw mo magpatuwid ng iyong maling pag-uugali, ang idadalhin lamang niyan ay distraction. 'Di ba? Kahihiyan, kapahamakan, apoy. Yan po yan mga kapatid. So sabi po dito, last verse, ang taong matuwid ay makakakain ng sapat, ngunit ang masasama ay magugutom. Brother Daniel, okay na po? Ayan po, naglulog Yes pa po. rin talaga. Kaya yan brother, last verse. Sige, tapusin ko na lang brother, support mo na lang yung iba pang mga revelation ni Lord. Sabi po dito no, ang taong matuwid ay makakakain ng Sige po, sapat. sige po. Ngunit ang masasama ay magugutom. So sabi po dito no, ito ay kapag katulad po natin, nasik po natin ang kaharian ng Diyos. Nandito na po tayo, na nagsasalo-salo sa kanyang banal na salita, dito sa kanyang kaharian. Diba? Pinupuspos po tayo ng blessing ng Panginoon. Spiritual man at physical. Kung ano yung pagkain natin, 'di ba? Nakakakain tayo spiritual, nakakakain din tayo physical kasi pinagkakaluban niya tayo ng blessing. Given na po 'yan yung blessings sa kaharian ng Diyos kasi siya po ay hari. Ang hari po, ang lahat ng kanyang citizen, 'di ba? Hindi niya yan hahayaan na magugutom. So yun po yung sinasabi dito, kung ikay lumalakad sa katuwiran ng Diyos, kung ikaw ay matuwid, makakakain ka ng sapat. Hindi ka mamomroblema kung anong kakainin, iunumin, susuotin mo. 'Di ba? Unahin mong isik ang kaharian ng Diyos. Pero ang sabi dito, ngunit ang masasama ay magugutom. Ito nga po, kasi yung mga masasama po, puro, alam niyo po, yung galing sa, yung mga iniisip nila kung paano sila kikita, puro kasamaan. Panlalamang ng kapwa, pandaraya, social injustice. Katulad po nabanggit kanina ni Brother Daniel. 'Di ba? Panglalamang po sa kapwa, hindi tama, hindi patas yung kanilang ginagawa sa kanilang kapwa. Yan ang pinakakinagagalit ng Panginoon kung yung sa ating mga natapik, dyan sa Amos, dyan sa Jeremiah, sa Lamentations. Lahat po dyan, sa Micah. Lahat po dyan, ay ang mga taga-Israel, taga-Jerusalem, social injustice. Katulad na lang ng mga mayayaman. 'Di ba? Para lalo pang yumaman. Talagang, 'di ba? Ang ginagawa po nila ay sila'y nang lalamang ng kapwa. Sabi nga po doon, no, kahit yung presyo ng utang sa kanila ay kaparis lamang ng isang paris ng sandalyas. Ganun lang yung amount ng utang sa kanila. Hindi nila mapatapatawad. Binibenta nila as alipin yung taong may pagkakautang sa kanilang ganung kaliit.
Mantakin mo yung mga kapatid, di ba grabe yung isip ng isang taong masama. So dahil po dyan, sila'y paparusahan ng Panginoon. Kita niyo po yung nangyari. Di ba sila'y nagutom? Yung mga mayayaman dun pa lamang sa lamentation, mga kapatid. Yung pinur out na wrath ng Panginoon o kaparusahan sa kanila dahil sa kanilang social injustice, sa panlalamang nila sa kapwa. Dating sila'y talagang sila'y masagana sa buhay, nakakakain. 'Di ba, ng maayos, higit-higit pa, sobra-sobra pa. Pero ginutom sila ng Panginoon. Nagkaroon ng famine. Na to the point, 'di ba dun sa lamentation, to the point na yung mga anak na nila. Yung mga anak nila, no? Yes, mga kapatid. 'Di ba? Yan ang sinasabi ng Diyos. Huwag nating sasagarin ng Diyos kasi ang Diyos pagka yan, 'di ba, ay talagang nagalit, pinur out niya na yung wrath niya, yung mga masasamang tao ay kanyang gugutumin, paparusahan niya sa kanilang ginagawa na kasamaan at kalapastanganan sa Panginoon. Kaya hanggat maaari, mga kapatid, yan po ang panawagan ng Diyos. Magmula pa lamang sa Old Testament through the prophets dito sa New Testament. At ngayon sa generation natin, sa mga servants ng Panginoon, na tayo po ay magrepent na, magbago na po, tumalikod na sa lahat ng ating mga kasamaan at lahat ng pamumuhay natin sa kasalanan, sa pagnanasa natin sa laman at sa masamang mundong ito. Kasi po meron pong wrath na parating ang Panginoon, pagsusunog sa mga tao na hindi po sumunod sa kanyang kalooban at katulad nito, 'di ba? Puro kasamaan ang ginagawa, wala nang pagbabago hanggang sa kanyang pagbabalik, 'di ba? Hindi tinanggap yung awa na binibigay ng Panginoon. Ngayon pa lamang nandiyan na yung awa. 'Di ba? Tatanggapin mo na lamang, tatalikuran mo na lamang yung kasamaan na ginagawa mo. Magbabago ka na lamang, bigay mo yung buhay mo sa Panginoong Hesus para kanyang mapabanal at maituwid. Yun lamang po, mga kapatid. Brother Daniel. Hello Ayan, po. mga kapatid ba? Ayan po, Brother Daniel. Ayun po. Salamat po. So, yun nga po, no, natapos na po natin yung sensya na po kung hindi po maayos yung internet ko. Talagang ina-attack po ng kaaway. Katulad po niyan, ina-attack na naman. Talagang pag mag-ana po ako, saka po siya a-atake, mga kapatid. Gusto ko lang i-share is yung about sa chapter, verse, yung about sa magulang, yung pagtutuwid ng magulang, na dapat yung pagpapalo, na ang ibig sabihin doon, ayon sa salita ng Diyos, dapat tayo talaga sumunod ayon sa kagustuhan ng Panginoon. So prophetically, ang gusto ng Panginoon is all about sa utos ng Panginoon, na tayo sumunod sa kanyang salita ayon sa kanyang kagustuhan. Kasi pag hindi tayo sumunod, paano tayo susunod sa ating mga magulang? Hindi natin nasusunod ang will ng Panginoon, lalo na sa physical nating mga magulang. Kaya nating gumawa dahil hindi pa tayo kumbaga hindi pa tayo tuli, hindi pa natin nasusunod ang gusto ng Panginoon. We are not denying ourselves kasi hindi pa natin nasisik ang kingdom ng Panginoon. Kaya kumbaga sa salita ng Diyos na ayon sa gusto ng mga magulang natin na tayo ituwid, how much more sa Panginoon dahil nasa last days na tayo. Kailangan natin sumunod sa utos ng ating Panginoon, sumunod tayo sa ating mga magulang at lalo na sa ating Panginoon, lalo na sumunod tayo sa will para sa spiritual natin. Kasi saan tayo mapupunta kung hindi natin susundin ang will ng Panginoon? Pupunta tayo sa hell. Kaya tayo nandito bilang isang magkakapatid, nagkakasama-sama tayo dahil ang gusto natin, masik natin ang kingdom ng Panginoon, to know more about our God para masunod natin ang kanyang kalooban,
para sa kanyang, ang sinisik natin ay para sa ating buhay, makamtan natin ang ating buhay na walang hanggan, which is sa ating Panginoon. Kaya ang pagsunod, pinakamahigpit na natin na kalaban, dahil hindi lahat alam kung paano sumunod sa ating Panginoon. Iyon nga ang sinasabi sa salita ng Diyos, na makipot ang daan tungo sa Panginoon, na maluwag ang daan tungo kung tayo'y nasa fleece pa, tungo sa hill. Nagagawa natin ito kung tayo'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi nating tandaan na hindi biro ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya manatili tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, dahil ito ang magbibigay sa atin sa puso. Ito ang magiging mana natin. Mana natin na habang tayo nabubuhay, at ito'y i-spread din natin sa ating mga anak, sa ating mga kaapu-apuhan. Ito ang tatanim sa puso nila kung sino ang Panginoon na dapat natin sundin. Mahirap talaga sa buhay and physical kung paano maging isang magulang. Hindi biro, kasi ang ating mga anak, hindi lahat nakikinig sa physical nating buhay na nandito pa tayo as please. Mahirap, di ba? Mahirap mag-disiplina sa mga anak. How much more ang ating Panginoon kung paano niya tayo disiplinahin sa kapanahunan ngayon in our generation. Hindi biro ang kanyang nararamdaman na sa ngayon hindi natin alam. Mamaya, bukas, ibabagsak na niya ang kanyang galit sa atin, sa mga ginagawa natin sa ating buhay. Hindi natin nasusunod ang kanyang kalooban. Anong ginagawa natin? Papaano tayo nagkakaroon ng mga kasalanan na hindi natin na i-repent sa Panginoon? Nakakalungkot po. Kasi kailangan sa panahon ngayon, God is coming na. Ito na, kaya tayo nagpapagal sa ganito para maipasok sa puso natin na our God is coming. Na dapat na tayo na ay magkaroon na ng repentance, masik na natin ang Panginoon, magawa natin, masunod natin ang kalooban niya. Kasi saan ba ang gusto natin? Kung hindi natin masusunod iyon, mapupunta tayo sa ating kaaway. Saan tayo iyon ang masusunod natin pag hindi tayo sumunod sa Panginoon. Pag sa last judgment, saan tayo mapupunta mga kapatid? Kung hindi tayo sumunod sa kanyang kalooban. Nararamdaman niyo ba kung paano ang galit ng Panginoon sa generation na to? Nararamdaman niyo ba kung paano tayo ngayon na nagpapagal para malid tayo? Tayo'y masik natin ang kanyang kalooban. Hindi ito pa ang mayroon pa tayong chance to repent. Na iyon ang gusto ng Panginoon. Pinapalo tayo man ng Panginoon, pero dahil nandyan, nasik natin ang kingdom, nasik natin na nababasa natin ang kanyang mga salita. Doon tayo tinutuwid at doon tayo hinahasa ng ating Panginoon para tayo magbago. So, ang last na ihahabiling ko sa bawat isa sa atin na nandito, lalo na sa mga bago natin. Magbasa po kayo na magbasa ng ating sasalita ng Diyos upang masik ninyo ang tunay at magkaroon ang tunay na Panginoon
at magkaroon kayo ng tunay na relasyon sa Panginoon at tayo man maging patuloy sa oras-oras at lalo na sa prayer. Magkaroon tayo ng intimacy sa Panginoon dahil ang sabi niya, those who are endure. Diba? Doon na tayo sa Panginoon. Salamat po sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Praise God, Nanay. Umabot po na before malaubat. Thank you, Lord. Ayan, Brother Daniel. Before po Brother Daniel, share mo yung share mo lang, quick lang, before tayo closing prayer. Hello po. Rinig po. Yes po, brother. Yes po. Di po putol-putol. Ayun. So, yun nga po, no. Bali, ang naging po ng ating tinapik kanina is about katotohanan, pagtatama, pagtutuwid, kaalaman, at lalong-lalo na po is karunungan, mga kapatid, na siya pong dapat nating isinap sa pamuhay. At alam niyo po yun, talagang may pagsunod. And talagang, alam niyo po yun, talagang may pagbabago. Ayun po yung tinaano sa atin ng naging aral and topic natin sa gabi pong ito, na atin pong pinagsalusaluhan. Kaya po, grabe si Lord na talagang magbigay po sa atin ng mga ating babasahin na talaga po magbibigay po sa atin ng kaalaman at lalong magbubukas po sa ating mga kaisipan at lalong-lalo na po sa ating mga puso, mga kapatid. Kaya po talagang natin siya, talagang hanapin na po natin habang nahahanap pa po siya natin, habang pwede pa po natin siya lapitan, hanapin nyo na po siya. Kasi the time is running out. Wala na pong oras pa para magputumpik-tumpik pa sa pamumuhay natin dito sa mundong ito. Dahil this world will pass away. Lahat na nakikita natin dito ay maglalaho lamang, mga kapatid. All is vanity. Sinabi nga po yan ni Solomon sa Ecclesiastes. Lahat po ng meron dito sa mundong ito ay vanity lamang at walang katotohanan, mga kapatid. Kaya po, mas piliin po natin na mamuhay at maging matuwid sa mata po ng ating Panginoon habang may oras pa. So, yun po, mga kapatid, yung pinaka ng ating i-share na topic po ngayon sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nakinig and sa mga bago pong tagapakinig na nag-join po sa live na ito, mga kapatid. Lagi po nating hanapin at basahin ang salita po ng ating Panginoon upang mas malaman po natin kung ano pong ang kanyang kagustuhan at kung ano po yung mga ayaw niya, mga kapatid. Kaya po lagi po tayong magpasalamat at lagi po tayong mag-abide sa Panginoon, mga kapatid, and repent and deny ourselves from the darkness of this world. Yun lamang po, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. At lalong-lalo na po sa Panginoon na siya pong naghayag pong muli sa atin ng mga revelasyon at katotohanan po. At lalong-lalo na po na itama na naman po yung mga kamalian po na hindi natin nalalaman na siya pong naisa sa pamuhay po natin. Yun lamang po, mga kapatid. At yun po, magko-closing prayer na po tayo. Amen. We are alienated lamang. So, magko-closing prayer na po tayo, mga kapatid, para po yung iba po ay makapagpahinga na. At yun po, makatulog na rin po, mga kapatid. So, close our eyes na po and bow our head before po tayo maghiwa-hiwalay, mga kapatid. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay nagkaroon muli ng kaisipan, nagkaroon na naman pong muli ng karunungan at kaalaman po sa inyong salita na siya pong nagbigay pong muli ng sa aming mga kaisipan na ito nga po dapat ay aming isa pamuhay, lalong-lalo na po sa aming mga puso, Lord, na siya pong nagdala na naman po ng katamaan, correction,
lalo na po sa aming mga pamumuhay, Panginoon. And Lord, maraming salamat po dahil nabusog na naman kami sa mga nalaman namin, Panginoon, at natutunan namin. And Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na lagi niyong ibinibigay sa amin upang malaman ang inyong kalooban, katotohanan, at kagustuhan po, Lord, lalong-lalo na po sa aming mga buhay, at maging tuwid po ang aming pamumuhay sa bawat araw po sa inyo, Panginoon. Dahil nga tunay nga po na ang mga bagay rito sa mundo ay hindi mahalaga. Ngunit ang lahat po ng meron kayo na siya pong ipinupuspos niyo sa amin ay siyang mas mahalaga, higit pa sa kahit anuman. And Lord God, ang buhay po na ito ay wala pong katuturan kung walang kayo. Ang buhay po na ito ay walang halaga at walang saysay kung wala pong kayo. And Lord, nawa po, lagi niyo po kaming itama, ituwid, at lalong-lalo na po, laging nga i-humble ang aming mga puso at sarili sa kahit ano pa mang aming ginagawa na paglilingkod po sa inyo, Panginoon. And Lord, this life is not about us, Lord. It's always about you, Lord Jesus Christ. Wala pong sa amin dito, lahat pong ito na ginagawa namin ay sa iyo lahat, Panginoon. And Lord, bigyan niyo po kami ng maayos sa pagtulog po, lalo-lalo na ang bawat isa, nang makatulog po ng mapayapa, at protektahan niyo po kami sa aming mga panaginip, Panginoon. Ganon din po ang aming mga pamilya. Covered us by your precious blood, Lord, and plead your blood, all our hearts, our mind, our lives, and our areas na hindi pa po nafe-feel ng inyong kabanalan at katotohanan sa aming mga puso at isipan, Lord. And I plead your blood in our houses, rooms, kung ano man po yung pinagdadausan namin, Lord, ng paggawain sa inyo, Panginoon, sa araw-araw. And Lord, let your will be done, and your protection and guard is always abide in us, Lord. And may your light always abide in us and shine upon us, Lord God. And I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. In the mighty name of my Lord Jesus Christ, we pray. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, one God, one Lord. It is the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Shalom everyone. Amen po. Maraming Magpalang salamat gabi po sa inyo mga kapatid. Every manalangin before Sa matulog. susunod pong muli. Kita-kita po tayo sa Friday. Friday po tayo, 4:30, si Sis Nika po yung magtuturo. Ayan. Amen. Shalom po. Praise Shalom God. po. To our Lord Jesus Praise Christ. God. Good night po. Good night. God Blessed bless. night po.